Pilipinong kabataan na pag-asa ng bayan. Sa loob, ang mga panauhin ay nag-uusap habang hinihintay ang hapunan. Nakaupo sa isang tabi si Padre Damaso, isang matabang praile na mayabang ang tindig. Kasama si Padre Sibila, isang batang Dominikong mas tahimik, ngunit matalas ang tingin. Alapit sa kanilang isang matandang tinyente, mukhang seryoso ngunit may respeto sa kanya. 20 taon ako nagbibindi ng asin sa bayan ng mga Indio. Napakakamad nila! Di ba itong sa palangay ng bayan ay sumasilab sa pamamahala nito? Oo, masusi. Wala nang gire sa bayan ito. Ipinapakilala ko sa inyo, si Don Juan Crisostomo Ibarra y Magsaling. Isang karangalan pong makabalik sa bayan at makasama kayong muli. Wala. Hindi, Padre. Ikaw na. Don Crisostomo, anong tingin mo sa Europa? Maganda ba? Napakaraming pagbabago raw, Padre. Pero mas higit kong hinangaan sa kanila ay pagmamahal nila sa kanilang kalihan. Walang kwenta! Mukhang mainit ang usapan. Paumanhin po, ngunit ako'y aalis na. Kaya tayo. Kaya tayo. Wala na kaya. Uy, sa ibang lugar na lamang tayo magpupukay dahil may mga dugo pa ang mga buto dito. Labing mo ang mga labi nito sa sementeryo ng mga Chino. Pero mabigat pa ang mga ataol. Malayo pa ang libingan ng mga Chino. Pinasunog ni Padre Garote ang Nitso. Ngunit hindi ko ito nagawa, kahit inihulog ko na lang ito sa ilog. Ang mga labi naman ay ipinalipat sa libingan ng mga Chino. Isang ang kapuspalan! Mula sa bahay sana tayo kasama si nanay. Hindi ako matatakot. Pero magsasabi mo tinakot ako. Hindi papayag si nanay. Kung alam mo niya pinapalo ako dito. Ganito na lang ba tayo, kuya? Gusto ko magkasakit bukas. Matagal. Para alagaan ako ni nanay. Kuya, magkasakit pa rin para alagaan tayo ni nanay. Wag, Crispin. Mamamatay tayo sa gutom. Mamamatay si nanay sa lungkot. Magalit kuya. Sabi niya, papatayin niya
Sana nanakaw ko na lang. May damit sana kayo ni nanay. Kahit mamatay ako, umuwi ka na lang. Sabihin mo kay nanay na masakit ako. Unayo ka mo. Sabihin mo sa kanya nagsisinungaling sa Kristo Mayo. Pati ang naniniwala sa kanya. Sinungaling silang lahat. Sinasabi nila sinungaling ang tatay natin. Kasi, binuwal sa kawitan ng dalawang tiyan. Walang kumpas ng paggaling pang masamang pana. At ikaw, Rizal Crispin, pumarito ka sa kumpento ngayong gabi. Hanggang hindi mo inilalabas sa mga ninakaw mo. Kuya! Kuya, tulong! Kuya! Nasaan na kaya ang aking mga anak? Magagabi na pero wala pa rin sila. Sigurado akong pagod na pagod si Crispin at Basilio. Paghahanda ko sila ng paborito nilang pagkain. Puro. Tao po, Piloso Potasio, nandyan po ba kayo? O Sisa, ba't ka na pa dito? Magandang araw po, Piloso Potasio. Ito po sana ako upang makahingi ng isang pabor na kung pwede po akong makahingi ng isang tapang baboy damot, isang hita ng patong gubat. Para po nang gayon po mapaghain ko po ng masarap ang aking mga anak at mapasaya ko po sila. Isa kang maalagang ina, Sisa. Napakaswerte sa iyo ng mga anak mo. Maraming salamat. Maraming salamat din. Oh, sa kapatan ng ulam natin ngayon. Tamang-tama galing ako sa sabungan at pagod. Sisa, ipaghanda mo nga. Pero pwede ba na hintayin muna natin si Crispin at Basilio? Panigurado nagugutom na sila. Hintay! Yan ka na naman! Baka anong sinasabi? Ipagain mo na ako o baka masaktan na naman kita. Ha? Sige, ipagkain na kita. Inay! 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 Buksan mo yung pinto! Inay! Buksan mo yung pinto! Basilio! 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 Uminahan ka na! Inay, si Crispin po naiwan sa kumbento. Kinuha po siya ng takritan Mayhol. Diyan ka muna umupo anak, magpahinga ka muna, may kukunin lang ako. Sige po. Gusto ko sanang kumuha ng indulhensya, ngunit hindi umupo ang kura sa kompensyonario. Ganun ba? Ako kasi may 3 indulhensyang plenarya. Sapat na ang isang indulhensya para mahango ito sa purgatorio. Hindi sila makatao! Mabubuti ang mga puso ng anak ko. May gandang umaga ito. Kilamig ng simoy ng hangin. Matamis sa mga sandali sa sariling bayan. Matamis sa mga sandali sa sariling bayan. Handa na ang sabaw, ngunit wala pang isda. May buhaya! May buhaya sa ilalim! Maraming salamat, Ibarra. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Okay. Titignan ko kung makakakita ako ng pugad. Iregalo natin sa pari. Sa gayon, makikita nila tayo nang hindi natin sila nakikita. Hindi ako naniniwala sa pugad ng taga. Uy, alam niyo ba? Kanali nagkakwentuhan tayo kasi nagdidito sila.
Ang ganda ng ulan. Tubig pala to. Hindi totoo. Wow. Na-meet ko ang Hari at Reyna. Magtatagumpay kaya ako sa aking binabalak. Ang panaginip ay panaginip lang. Basahin ninyo to. Paano ka ng paaralan? Aprobado pabor sa inyo. Dapat na nyo nakikilos! Hinahanap namin sa Elias, ang piloto ng bangka. Sa isang maliit na dampa sa tabi ng langat, isang dalaga ang tahimik na nananahi. Siya si Salome. Elias! Elias! Salome, kailangan ko ang umalis. Maraming maabol sa akin. Hindi ko na nais na ikaw man ay manganib. Elias! Mahal kita! Ayaw kita mawala! Kailangan ko lang may Salome. Paalam. Kung ayaw niyo pong mabasa, bakit pa po kayo sumusulat? Sila ang mga darating, ang magiging mga pantas at makakaunawa ng aking adhika at sasabihin nila, di lahat na natutulog sa gabi ng ating mga ninuno. Naparito po ako upang manghingi ng payo. Kagaya ng aking ama, nais ko rin pong malaman ang inyong panig. Ang plano mong ito ay matagal ng pangarap ng isang kagaya kong itinuturing ng baliw. Ngunit huwag ka nang muling kumonsulta sa akin kung ayaw mong matulad sa akin na nabansagang siraulo. Sa halip, lumapit ka sa kura at sa mga gobernadorsilyo. Hingin mo ang kanilang mga payong hangal at magkunyari kang sumusunod sa kanila. Bakit po? Hindi dumaraing ang bayan dahil wala itong tinig. Hindi ito kumikilos dahil mahina. Hindi naghihirap dahil hindi mo nakikita ang pinagdurugo ng kanilang puso. Sa bayang ito, kung hindi ka yuyuko, mapupugutan ka ng ulo. Dito, pakibilis mga iho. Baka di natin maabutan ng seremonya. Alam ba nyo kung ano ang tinatayo natin? Isang eskwelahan at hindi basta-basta. Mahusay ito. Mas matibay pa sa mga nasa Alemanya. 2 bahagi. Isa para sa mga lalaki at isa na din para sa mga babae. Tignan nyo ang pundasyon. 3 metro at 7 foot 5 sentimetro. At sa ilalim naman ay may bodega. At kulungan na rin para sa mga batang tamad mag-aral. Mas ayusin niyo ang pagpuputol. Hoy ikaw, halika dito. At ikaw naman, pantayin mo iyan. Maestro, hindi na po siguro kailangan ng regalo mula sa alkalde. Nagpabili na po si Ginoong Ibarra ng Pisara at lahat ng gamit sa Maynila. Pati po yung mga pamilya namin, nagbibigay ng tulong para sa paaralan. Magbebendisyon sa unang bato. Dahil ito ang pinakatapilang seremonya sa pista. Ama, napakaganda ng lahat. Lahat po ay abalo sa pista. Para sa iyo, anak, isang lakit. May diamante at esmeralda. Tingnan mo, anak. Bangkang sinakyan ni San Pedro at inupuan ng Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Ketongin yan. Ako pa totoo na siyang may ketong? Sabi nila, dati na siyang nasa preso, pero wala nang gusto lumapit sa kanya ngayon.
Anong ginagawa ninyo? Para siyang hayop kung tratuhin ninyo. Pero umuwi na lang tayo iba. Kuya, may gusto ko mag-usap sa inyo. Sino siya? Hindi siya nagpakilala. Pero ang sabi niya ay kilala mo daw siya. Sige, papasukin mo siya. Elias, ikaw pala yan. Halika, tuloy ka. Tayo mag-usap. Patawad sa inyo. Pero talaga ay mag-ingat na kayo. Marami pinag-uwi. Hindi lang ikaw ang una nagsabi sa kanya. Hindi lamang po ako sigurado sa iba sa kanila. Upang hindi kayo mapahamak, kailangan hindi malaman na yung kaaway na kayo handa. Marami silang mga nagtatago sa likod na nakangking muka at mabuting katauban. Isa na ang taong madilaw kanina sa kanila. Mas mabuti pa kung nakita yung kaaway na kayo hindi nag-iingat at nagtitiwala sa lahat. Kinalulungkot ko lamang ang pagkamatay ng taong yun kanina. Kung nabuhay siya ay mapapakinabangan natin siya upang matunto ng aking iba pang kaaway. Patawad doon Ibarra, ngunit nagkakamali rin. Sa galit niya siya'y mabuhay, ay magtatago na lamang siya mula sa malungkot nating pamamaraan. Ngunit mo kanila ng Diyos ang mamatay siya. Sana ay laging paghandaan ang bawat sandali. Dahil paniguradong naghahanda na rin sila upang puksain ka. Patawad sa niya Ibarra, ngunit nagkakamali rin. Sa galit niya siya'y buhay, ay magtatago na lamang siya mula sa malungkot nating pamamaraan. Kahit kailan nyo naisip at kailan nyo ako kailangan. May pagkakautang pa ako sa inyo. Alam kong hindi sapat para bayaran iyon. Paalam, Elias. Ngunit, Oh, padre, nandito na po kayo. Halika po, umupo kayo. Salamat. Oh, bakit hindi niya ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang po ni Crisostomo Ibarra ang pagpapatayo ng kanyang eskwelahan gamit ang tulong ng mga arkitektura at reverensya. Nakatatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng isang kamangmangan ng isang Indio na nagdudunong-dunungan. Ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbahang iyan. Ngunit padre, ang pinapatayong gusali ni Crisostomo Ibarra ay nangangailangan ng mga eksperto. Eksperto, ang isang para na binubuo lamang ng 4 na bater at isang bubong na sawali. Sandali lamang po padre. Bayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinaparusahan na ng ama ng isang ulupong. Nangangamatay sa bilangguan at ni walang mahihigaan. Ibarra! Well, senyor, kung hayaan ang sarili mo magkasala ka sa Diyos. Magkasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Makikita natin kung dugo o lusa ka dumadami sa iyong ugat. Crisostomo! Huwag! Para sa akin, maawa ka sa kanya! Crisostomo! Para sa akin, maawa ka sa kanya! Ikaw ginawa ba? Bakit ka tumigil? Vamos magkantalikaw? Guardia! No hace falta el español? Tumayo ka dyan! Kaya! Kantar! Sisa! Kantar! Sinabi na kumanta ka, di ba? Kainin mo siya ng mabuti at bigyan ng mabuting higaan. Mag-ingat kayo at huwag siyang napastanganin. Bukas ay ihahatid siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. ngayon dumalak ang dugo. Alam ko tutulungan tayo ni Sang-ayon din yan. Naninod siya'y mukhang mayaman. At halos lahat ng mayaman ay walang inatupad kung hindi ang mayaman lang. Inaaraw mo lang ngayon, magpadala ka ng isang tao makipagkakita sa akin sa baybayin ng San Diego. At sasabihin ko sa kanya ang mga nakuha ko kay Senyor Ibarra. Pag Senyor, makukuha natin ng hustisya. Kung hindi naman, ako ay unang malalaga sa magsikap ito. O Elias, para sa kapayapaan at kalayaan, sana ay magtagumpay ka sa iyong binabalak.
ka na sa laking salapi, Lucas. Pwede ka ba sa aking plano? Opo, ako po ang bahala dito. May papangako mo ba na walang makakalam ito kundi tayong dalawa lamang? Mamamatay pa akong nakatikom ng bibig. Pumayag na ba ang kapatid mo, Bruno? Hindi pa. Bakit? Bakit hindi pa? Dahil mapanganib ang inyong binabalak. Siyang tunay, Lucas. Lucas, pahiram naman sa lapi kahit 4, 3 o 2 reales lang. Babalik ko sa itong doble. Ngunit hindi akin ang perang ito. Inilalaan ito ni Senyor Ibarra sa mga taong sasang-ayon sa plano niya. Tawarin niyo ko, ngunit hindi ko ay mapanihiram. Tatanggapin ba natin? Oo, ngunit sabihin muna natin kung ilan ang makukuha natin. Lucas, magkano ba ang mapapala namin? Bawat isa sa inyo ay tatanggap ng 30 piso. At 10 piso naman sa bawat isang maaaya nyo. At kung magtagumpay ito, lahat ng sumali ay tatanggap ng tigi 100 piso. Tandaan nyo, mayaman si Senyor Ibarra. Kung gayon, ay payag ako. Ako na rin, Lucas. Naglalakad ang mag-asawang de Espadanya sa lansangan sa katanghaliang tapat. Tumitingin sila sa mga bahay ng mga bahay. habang Talagang isang Indio panlipas lamang at maaari panlilibak ang maririnig sa bibig ni Doña At Victorina. aba, mga wala pang galang, hindi man lang magbigay pugay sa mga tulad nating mga maharlika. Hindi katakatakang puro pangungutya ang maririnig mo sa mga praile tungkol sa kanila. Mamahal kong esposa, huwag ka mag-iskandalo dito. Nakakahiya sa mga tao. Bakit ganyan kayo makatingin? Naiinggit ba kayo? Kayo? Kaiinggitan ko? Ha, at bakit? Kinainggitan ko nga pala ang inyong kulot. Agandang tanawin. 2 donyang mismo nag-aaway sa durungan ng bahay ng Alperes. Ano kayang kaihinat ng mga yan? Huwag kang humarang kung ayaw mong tumilapo ng pustiso mo. Para sabihin ko sa'yo, Doña Alperesa, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sobrang sopistikada kong tao, walang alferes na nakakapasok sa aming bahay, kundi naghihintay lamang sa aming pintuan. Aba, Excelentissima Senyora Puput, hindi nga nakapasok ang mga alferes, kundi ang mga pilantod tulad ng asawa mo. Aba, talagang ginagalit mo ako ha? Bumaba ka rito! Walang hiyang probinsyana! Labandera ka lang naman noon nang napikot asawa! Victorina, huminahon ka! Bitawan mo ako! Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Grosera. Tama na po mga senyora! Sis Maria Josep Consolacion, anong gulo na naman ito? Magtigil ka at nakakahiya sa mga tao. Ibili mo yan ang descendant kami at kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. May mga sundalo naman kayo. Ikaw ang bumili ng asan, mga walang modo, at ang mayaman ngunit sayad lupa ang ugali. Tumigil ka, Alperes! Kung makalipusta ka, parang ang ganda ng iyong moral. Dapat ay hinamon mo ang alferes ng revolver. O kaya'y sable. O kaya'y... Pero Victorina, alam mo namang hindi pa ako nakakahawak na Ito ang buong tapang na nanlaban at nag-utos sa mga kasamahan na tumakas. Ano ang pinangako sa inyo ni Crisostomo Ibarra para sa lakayan ng kwartel kagabi? Iginanti lang namin ang aming ama na pinatay niya sa palo. Kalapin ninyo ang inyong 2 kasama na inhulog namin sa bangin kahapon. Doon sila mabubulok! Sino ang inyong mga kasabot? Dalhin yan sa mga bangkay. Kilala mo sila? Alaan mo kung sino ako. Takot ka ano? Hindi mo inaasahan na kayo pagdating. Hindi mo ako parang saksiyan ng kasal mo. May sakit ka na naman ba? Umumutla ka. Anong nangyayari sa'yo? Hindi mo lamang alam, anak ko. Ang mga misteryo na nakukulis sa mga pader ng kumbento. Matanda na ako, Maria.
Di na kita kayang palagahan pa. Pati ng kaligayahan mo. Humiling ka ng iba. Mahalin ang binata kahit sino man siya. Huwag lang ang kumbento. Ang kumbento o kamatayan! Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan ninyo ang aking ama upang hindi matuloy ang aking kasal. Noong nabubuhay pa si Ibarra, nais kong lumaban, umasa at manalig. Nipig kong mabuhay upang malaman kahit paano ang mga bagay patungkol sa kanya. Pero ngayon, patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Hindi hamon ka sa akin si Linares kesa... Maaari akong magpakasal kahit kanino man noong nabubuhay pa si Crisostomo. Wala namang gusto ang aking ama kundi malalaking ugnayan sa mga nasa poder. Pero ngayong patay na siya, walang sino man tatawag sa akin na asawa. Kumbento o kamatayan na mga aking pagpipilian. Tawag na akin. Hindi ko sinasadya ngayong kalungkutan. Gusto lamang itong bigyan ng magandang kinabukasan at kaligayahan. Ito'y dahil mahal kita. Mahal ko pala kayo, huwag mo akong hayaan malungkot pang habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na rin mamatay o maging madre. Isang madre? Isang madre? Hindi mo lamang alam, anak ko. Huling ka ng iba ba? Mahalin ang binata kahit sino man siya. Huwag lang ang kumbento. Ang kumbento o kamatayan. O anak, nakausap mo na ba ang iyong nino na galing Maynila? Magpapatulong po kay Tia Isabel at Andeng na mag-impake. Bakit? Uuwi ba tayo sa Maynila? Uuwi po ako ng kumbento. Inayali ka na nga, umuwi na po tayo. Basilio? Basilio! 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 Inay? Inay! Gumising ka po, Inay! Nay, gumising ka po. Sino po kayo? Sino ang babaeng iyan? Siya po ang aking ina. Inay, dito po muna kayo. Nasugatan ako. At ilang araw din ako hindi kumakain. O umiinom man lang. At hindi magtatagal, mamamatay rin ako. Mamamatay ako hindi ko man nasilayan ang ningning ng bukal nuway ng aking inang bayan. Humanap ka ng maraming panggatong. At sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina. Walang darating, bukayin mo ang mga bintong ginon ko. Arinin mo yan at gamitin mo sa pag-aaral. Opo, makakaasa kayo na gagawin ko po iyon. Sana'y magkita pa kailan na maririnig ang tahaking mag
Ba't ba malungkot sa mahaba script? Mahaba. Unti lang. Unti lang. Tingnan mo. Unti lang yan. Tingnan mo. Asan ba? Unti nga lang. Tingnan mo. Sa first page. Dito. Tingnan mo, Elias. Elias. Ito lang. Oh, ito napakaunti lang. Ayan lang, oh. Oh. Oh, ayan lang. Oh, baliktad mo. Baliktad mo. Ayan na. Unti. Uwi na tayo, gagi. Uwi na tayo. Okay, good night. Good night. Saan tayo? We don't talk about mood. Ano? Ako nga pa pala si Irvin Bildak Pano. Nakatira sa Pinagbarilan Elementary School. Okay. Ito, yapas ko sa'yo. Nandun ba sila? Nandun ba sila? Ay, Keyblade, sa'yo ko na lang. Unang upas ang pagkalembang mo sa bintana. Bintana. 3, go. Tawad, Senyor Ibarra. Ngunit nagkakamali kayo. Sa ganyan, siya'y mabuhay. Ay mo. Okay, 1. Oy, pre, huwag kang malikot. 1, 2, 3, go. Tawad, Senyor Ibarra. Ngunit nagkakamali. Ay! Oy! Nag-fill na! 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Sinungaling sila lahat. Ulit, 1, 2, 3, go. Sinungaling sila lahat. Sinasabi nila sinungaling ang tatay natin. Okay na. Maria Clara! Angas mo ah! Di naka-front row si Maria Clara. Naka-GC life power. Kasi gusto yung videoan mo. Wait lang. Pio, ang ganda mo pero nakasaba. Shoutout sa'yo. Pacho. Kanina ka pa. Kanina ka pa. Rar. 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 Boss! Bossing! Ay!